wala na. Manalangin, ayaw na tumawag sa Panginoon. Dito po natin kayo declare ng Lord. Pasalamatan sa mga bigay sa pagpapala sa pamilya ng puso ng mga buhay sila ng mga pagtatanggol sa kumbayan. Lord, samahan po kami sa mga ulit sa kuya at pagkakilaki sa mga mamit ng mga kapuya.
Kaya samahan niyo kami po ba? Sa magpilitan namin sila. Sa namin sila sa awal po ito ito. Ito po ay mangyayari sa amin. Magkakita niyo mga salita. Palayo po ang mga pinaginawa namin po. Sa pagmamahal, sa dulo, sa dulo, sa dulo. Patuloy po ang sila. Pagkamalaka. Hindi ka kailangan na sa pangalan ng mga anak, sa pangalan ng Diyos, ay nagsasabihan. Amen. Okay, so ito po yung nakikita po natin sa YouTube channel po. Matayong ano po ito. Ang aking pong YouTube ay so kung ako po ay range nyo po ay makikita nyo po ito sa ating pong yung mga gawain po natin, no? Kaya so yung mga papuring out po natin na inaawit po natin, ito po ay talagang para po ito sa Panginoon, siya lamang ang ating pinapupurihan. Kaya so sa oras pong ito ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? So, bali isang oras lang po ang ating gawain. 45 minutes, no? So, purihin na ang Diyos, no? At ngayon po ay ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na yung tao. No? Ano nga ba talaga tayo, no? Kung bakit tayo ay narito sa mundo, kung bakit tayo nag-exist. So, ano nga ba ang ating mga layunin dito natin sa mundo kung bakit tayo ay naririto, no? So yan po ay ang salita po ng Diyos, ito po yung siya po ay nangungusap sa atin, no? Sa pamamagitan po ng Biblia. So ang layunin po ng Biblia ay upang tayo i-guide sa tunay na pananalig at pananampalataya sa Diyos, dahil ang Biblia ay ginawa ng Diyos para ipadama niya sa atin ang kanyang saloobin o layunin, no, sa buhay natin bilang mga tao na kanyang nilalang at nilikha. So ang ating pong pag-aralan, ano nga ba ang tao? So, una po, ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. So, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron din tayong espiritu. So, yan yung kabuuan ng tao. Ayon po sa banal na kasulatan doon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ay sinasabi po ng Biblia, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatili nawang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So ang buo nating pagkatao, meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan, no? So yan po yung ating pong buo nating pagkatao. So, nung magkasala siya ng si Eva, na hindi na naging buo ang ating pagkatao. Ang nabubuhay na lang sa atin dati yung body and soul, no? Body and soul na lang ang nabubuhay sa atin nung magkasala si Adan at si Eva. Pero pasimula, ay nilikha talaga ng Diyos ang tao ng body, soul, and spirit. Kasi yung spirit, ito yung komunikasyon natin kay Lord, no? Sabagat ang Diyos ay espiritu. So, kaya bigyan tayo ng espiritu ng Diyos para ito yung mag-communication natin sa Panginoon. Pero nung magkasala at si Adan si Eva, ito yung namatay. Nawala ang komunikasyon natin sa Diyos. Kaya ang tao ay nabubuhay na lang sa body and soul. So, ang layunin ng Biblia para muling mabuhay ang ating spirit, no? Ang ating espiritu. So, ang mga tao, kapag hindi po sila naniniwala sa Biblia at hindi sila naniniwala kay Kristo, ang tawag sa kanila, kasi ang tawag sa tao sa theology na pag-aaral, trichotomy and dichotomy. Yung trichotomy, meron siyang body, soul, and spirit. And dichotomy,
body and soul, no? Yung tawag na dichotomy. Ibig sabihin, pag sinabing dichotomy, ang tao ay nabubuhay lang sa body and soul. Hindi nila naintindihan ang mga bagay na spiritual, sabagat ang mga bagay na spiritual, kailangan ito sa mga nabubuhay ayon sa Espiritu. No, ayon sa Espiritu. So yan po ang ating pag-aaralan. Ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12 hanggang 13, sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinman tabak na sa magkabilay taling. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng ating kaluluwa, espiritu at namang kasukasuhan at utak sa buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos, lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So doon ay pinakikita ng Biblia na meron talaga tayong body, soul, and spirit. No? Kaya yung mga taong kumpleto ang kanilang pagkatao, naniniwala sila na ang salita ng Diyos ay pagkain ng kanilang espiritu. Pero yung mga taong nabubuhay lang sa body and soul, ang salita ng Diyos ay walang kabudahan sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na ang salita ng Diyos ay mahalaga ito sa buhay nila dahil nabubuhay lamang sila sa body and soul. No? Ganon tayo dati. So, pangalawa, ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. No, hindi po tayo nanggaling sa unggoy. Sabi ng iba, ang tao nanggaling sa unggoy o nanggaling sa ano. So, tayo po ay nanggaling sa alabok. No, sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, ganito po ang sinasabi ng Biblia, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hininga ng kanyang mga butas ng ilong, ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. No? So doon ay pinakikita ng Biblia na nanggaling tayo sa lupa. No? Tayo ay espesyal na nilalang ng Diyos. Lahat ng tao ay lahat ng nilalang dito sa mundo, nilikha niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Pero tayo ay iba ang pagkalika sa atin ng Diyos. Siya mismo ang kumuha ng alabok para formahan niya tayo para tayo ay maging katulad po ng Diyos. No? Na tayo ay nanggaling sa alabok. Ang sabi niya po sa 1 John chapter 15 verse 47 hanggang 40, ang sabi niya, ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panglupa ay katulad na nagmumula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmumula sa langit. So doon ay pinakikita ng Biblia na tayo ay talagang nanggaling tayo sa lupa. Na hindi po tayo nanggaling sa unggoy, hindi tayo nanggaling sa ano. So kasi ganoon, nung nag-aaral ako, pinag-aaralan niyo sa science na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Nag-evolve lang. nag-evolve at naging tao, no? Hindi po totoo 'yon, no? So doon ay pinakita na tayo ay nilalang ng Diyos mula sa alabok sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Kumbaga sa nilinok niya tayo, no? Para maging magandang tao. So pangatlo, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Sabi mo sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28, ganito sinasabi ng Biblia, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o maliap, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Siya ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na sa ibabaw ng lupa. So doon ay pinakikita ng Diyos ng ating kapangyarihan, no? Tayo ang binigyan ng authority na mamamahala dito sa sanglibutan. Kaya makita mo lahat ng tao ang siyang naghahari sa bagay sa hayop, sa ibon, o anumang mga bagay, tayo yung
binigyan ng Diyos ng authority na pamahalaan o pagharian ang mga bagay na kanyang mga nilikha. Dahil nga tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. No? Ibig sabihin, ikaw at ako ay dati sa pasimula, nung hindi pa nagkakasala si Adan, wala po tayong kamatayan. Wala po tayong kamatayan katulad ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa body, soul, and spirit. No? Body, soul, and spirit. Kaya lamang tayo nagkaroon ng kamatayan nung si Adan ay sumuway sa utos ng Diyos. Nung sumuway siya sa utos ng Diyos, at ang kanyang pagsuway naman ay hindi directly, hindi niya kagustuhan, kundi ang pagsuway ni Adan at ni Eva ay meron lamang naglinglang sa kanya. Nilinglang sila ni Satanas. No? Na sabi ni Satanas, tutubang, pwedeng kainin ang bungang kahoy sa halamanan dito sa Eden. Na sabi ni Eva, hindi naman lahat. Lahat na pwede namin kainin, maliban lamang sa bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti o masama. Kapag kami raw ay hingi po yan o kaya kumain, kami ay mamamatay. Pero sabi ni Satanas kay Eva, hindi totoo yun. Sinabi lang niya ng Diyos dahil alam niya kapag kayo kumain yan, kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman niyo ang mabuti at masama. So doon tumanim sa isipan ni Eva, mas maganda siguro ang magkaroon ng kalaman patungkol sa mabuti at masama at maging matalino. Kaya nung tinignan niya muli ang bungang kahoy, napakasarap pala kainin. Kaya ginawa niya, kumuha siya at kumain siya. Nung kumain siya, doon niya nalaman na siya ay hubot-hubad. Ibig sabihin, nalaman niya na ang mabuti at masama. Ang ginawa niya, gumawa pa rin siya ng isa para sa kanyang asawa, na kay Adan. Binigay niya ito kay Adan at ganoon siya Adan ay kumain din. Kaya siya din nagkaroon din ng kalamang patungkol sa mabuti at masama. At sa araw na yon, namatay sila. Bakit namatay sila? Dahil hindi na sila nasumpungan ng Diyos. Hindi na sila nakita ng Diyos. Sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Anong sabi ni Adan? Nagtago po ako sapagkat ako'y hubot-hubad. Ang sabi naman ng Diyos, bakit mo naman sinabing hubad ka? Bakit kinain mo ba ang bungang kahoy na akin ipinagbabawal? Ang sabi man ni Adan, kasi yung babaeng binigay niyo po sa akin eh. Siya yung nagpakain sa akin. Kaya nagkasala ako sa iyo. Ang sabi naman ng babae, ay tinukso kasi ako ng ahas. Nagturuan na sila ngayon. Tinukso kasi ako ng ahas eh. Kaya ako'y kumain. So doon ay nagkaroon ng argumento at ang hatol ng Diyos ay kamatayan. Kaya tayo nagkaroon ng kamatayan. At ang unang namatay sa atin, yung ating espiritu. At ang body soul na kamatay ni Adan ay namatay siya na 930 years. So 930 years bago namatay si Adan. So ibig sabihin hindi siya umabot ng isang araw. Kasi ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi niya, alalahanin niyo ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lamang sa Panginoon. Ang 1,000 taon dito sa mundo natin ay isang araw lamang sa Panginoon. Ibig sabihin si Adan ay nabuhay ng 930 years. So hindi siya umabot ng isang araw sa Panginoon. Sabagat ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon, no? 1,000 taon. So doon ay na kung bakit tayo ay nagkaroon ng hindi naging kompleto ang ating pagkatao. Nabawasan tayo, namatay ang ating espiritu. Kaya nabubuhay na lang tayo sa body and soul, no? Body and soul. Kaya naparito si Kristo para buhayin ang ating espiritu, para maging kompleto ang ating pagkatao, para maibalik sa atin ang nawala sa atin. Anong nawala sa atin ng panahon ni Adan at ni Eva? Yung buhay na walang hanggan. Yun nawala sa atin ng panahon ni Eva. Ang layunin naman ni Jesus Christ, bakit siya naparito? Para ibalik yun. No? Para ibalik yun na wala po sa atin. Yan. Pang-apat, ang tao ay nilikha ng Diyos na lalaki. Sa pasimula, siya ay nag-iisa, wala siyang kasama tulad niya. Ngunit ang Diyos ay nahabag sa kanya, kaya binigyan siya ng Diyos na katulad niya na makasama niya habang siya ay nabubuhay. Ito ay babae na nilikha ng Diyos mula sa tadyang ni Adan. No? So nanggaling tayo sa tadyang ni, ang babae nanggaling sa tadyang ni Adan. Pero sa pasimula, lalaki muna ang nilikha ng Diyos. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 18 to 22, sabi niya, 24, sabi niya,
Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya sa lupa, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at sa mga ibon sa impapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang nagiging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop sa parang, ngunit walang isa man sa mga ito ang nagbibigay na makakasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. Ang tadyang na iyon, ginawa niya itong isang babae at dinala ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa, kapwa tubod-tubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. So doon ay nakikita natin na ang lalaki sa pasimula ay nag-iisa, no? Pero hindi pinahintulutan ng Diyos na mag-isa siya. Kaya sabi niya hindi mainam. Kaya ang ginawa ng Diyos, kinuha ng Diyos ang tadyang niya, yung isang tadyang, at ginawa niya itong babae. At nung ito'y maging babae, nakilala kagad ni Adan na ito yung laman ng aking laman, buto ng aking buto. Kaya ang isang lalaki, kapag binata pa, kulang ang kanyang pagkatao. Kulang, maging ang babae rin, pagdalaga, kulang ang kanyang pagkatao. So, ang lalaki ay binigyan ng puso, ang babae ay binigyan ng puso. Ibig sabihin, ang isang binata ay nawawala, halimbawa lalaki ka, nawawala sa iyo ang isang tadyang na ginawa ng Diyos na babae. At ito ay itinalaga ng Diyos para sa iyo. At hindi ang babaeng ito ay kung saan ito na naroon, nakatago ito. At malalaman mo lamang ito pag timibok ang puso mo. Kasi doon mo malalaman kapag iyon yung inilaan sa iyo ng Diyos para makasama mo habang ikaw ay nabubuhay. Habang ikaw ay nabubuhay. Kasi sa isang lalaki, isang babae lang. Sa isang babae, isang lalaki lang. Hindi pwedeng maging marami. No? Pero sabi ng iba, ay ba't nakakarami sila? Kasi nga, kaya sila nakakarami dahil sinusubukan nila. Try and try. Pero kapag hindi talaga yung para sa kanya, nagkakahiwalay sila. Magsasama sila, ilang araw, ilang taon, hiwalay sila. Dahil nga hindi talaga yung para sa kanya. Pero kapag dumating na yung para sa kanya, kahit anong gawin ng mga tao, hindi sila pwedeng maghiwalay. Dahil nga sila ay pinagsama ng Diyos. Ang sabi sa Biblia ay ganito, sa Matthew chapter 19 verse 4 hanggang 6, sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan? Nasa pasimula, nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng ninuman. No? So, ibig sabihin, kaya kayo naging isa dahil isa lang ang pinagmula ng tao. Ang babae nanggaling kanino? Kay Adan. Kaya kapag siya'y nasumpungan, sila ay nagiging isa, bumabalik lang siya sa pinanggalingan niya. No? Pinanggalingan niya. Kaya kapag nagsama sila, nagiging isa pa rin sila, katawan. So, nagiging isa. Ibig sabihin, yung katawan niya ay halos magkaparehas lang. Dahil nga siya ay nanggaling doon. No? Siya ay nanggaling doon. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse 28, ganito sinasabi, gayon din naman dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili niyang katawan.
Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinakakain at inaalagaan, tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito'y isang dakilang hiwaga na aking inihayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa gaya ng iyong sarili. Mga babae, galang naman ninyo ang iyong asawa. So doon ay pinakikita na kapag ang lalaki at babae na wala pang asawa, kulang pa ang kanilang pagkatao. Kaya hindi pa kumpleto. Kahit mayaman ka, milyonaryo ka, hanggat hindi pa nasusumpungan yung para sa'yo, may kulang pa rin sa'yo. Dahil hindi sapat ang kayamanan para maging maayos ang buhay mo. Siya dan, namuno siya, di ba? Namuno siya, pinamuno niya lahat ng mga linikha ng Diyos, pero hindi masaya siya dan. Hindi siya masaya. Kaya nakita ng Diyos, nalulungkot siya dan eh. Sabi ni Diyos, hindi mainam na mag-isang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama niya. No? Makakasama niya. Kaya ang bawat sa atin, may nakalaan po talaga para sa atin. Pag yun ay nasumpungan mo na, masaya ka na. May pagkain ka man o wala. May pera ka man o wala. Ikaw ay patuloy na nabubuhay, no? Na mayroong pananampalataya o masaya ka, anumang bagay, no? Dahil kompleto na ang iyong pagkatao. Kompleto na. So, diyan ay makikita natin, panglima, ang tao ay nilikha ng Diyos na mayroon katawan para manahan dito ang kanyang kaluluwa at espiritu. Tayo ay binigyan ng Diyos ng katawan para manahan dito ang kanyang kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin yung ating katawan, tahanan lamang ito ng ating kaluluwa at espiritu. No, ganito ang sinasabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1 hanggang 10. Sabi niya, alam natin kapag nasira na ang tuldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nanabik sa ating tahanan makalangit upang kung mabihisan na tayo nito ay hindi tayo matatagpuan hubad. Habang nakatira pa tayo sa tuldang ito, tayo naghinagpis at dumaraing, hindi dahil nais nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtatalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y tutuparin. Kaya laging malakas ang ating loob kahit na alam natin habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo sa batay sa pamamagitan ng panampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. Sapagkat lahat tayo iharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yan. So makikita natin dito na ang ating katawan, ang lupa, tahanan lamang ito. No? Tahanan lamang ito ng ating body and tahanan ito ng ating soul and spirit. At ang nagkokontrol ng ating body ay ang ating soul. Ito yung nagkokontrol. Dahil ang tao ay nagmula sa lupa. No? At ang tao ay binubuo, ang kabuuan talaga ng tao ay body and soul.
Yung spirit, ito yung nagbibigay buhay sa body and soul. Ito yung galing sa Diyos. Ito yung galing sa Diyos na binigyan tayo ng buhay. No? Kumbaga sa sasakyan battery. Battery. Ibig sabihin, yung battery na yan, yung magbibigay buhay sa makina. No? Sa makina. Ganon din yung spirit. Ang spirit, ito yung galing sa Diyos at ang nagpapatakbo sa soul na, sa body natin yung ating soul. Kaya nung mamatay ang ating espiritu, ang nagpapatakbo na lang sa ating body yung ating soul. No? Ang soul ay nanggaling dito sa lupa, kaya ang kanyang kagustuhan ay mula lamang dito sa lupa. No, karangyaan, siyahan, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, yun ang gusto niya. Dahil nga, nabubuhay na lamang siya dito sa mundong ito. No? Kumbaga sa kung ano yung gusto ng soul, yun ang nasusunod. Ang body natin sunod-sunuran lang to. Ang soul, ito po yung nangangarap na gusto natin makapagtapos ng pag-aaral, gusto natin magkaroon ng magandang buhay, gusto natin magkaroon ng mansion, magandang bahay, sasakyan. Dahil ito yung kanyang buhay dito sa mundo. Ito yung kanyang buhay. Kaya sabi doon sa Galatia, makikita natin dito, Galatia chapter 5, verse 19 to 21, hindi makaila ang mga hilig ng laman, pakikapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, pagkampi-kampi at pagkababahagi, pagkainggit at paglalasing, kalayawan at iba pang tulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay di magkakaroon ng bagi sa kaharian ng Diyos. So yan po yung trabaho ng soul. Gusto niya kalayawan, gusto niya karangyaan, pero sa mga ganitong gawain, wala siya dito. Kasi ang mayroon lang nito, yung spirit. Ang gusto ng espiritu, paglingkuran ng Diyos. Pero ang magdidesisyon pa rin yung soul. No? Soul pa rin ang magdidesisyon. Dahil ang spirit ay magbibigay lamang ito ng buhay sa kanya. Magbibigay lamang ito ng buhay. Ayan. Na sabi doon sa Biblia, dito po siguro matatapos, na ang trabaho ng espiritu sa soul, bigyan lang ito ng buhay. Ganito ang sinasabi. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hininga ng kanyang mga butas ng ilong at ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. No? Naging kaluluwang may buhay. So doon ay na yung buhay na yan na ibinigay sa atin, yan po yung spirit. Kaya tinawag tayong kaluluwang may buhay. Dati may kaluluwa tayo pero patay. Nagkaroon lang ito ng buhay, nang bigyan nito ng buhay. At ang buhay nito, walang iba kundi ang ating espiritu. Sa mga Ngaral chapter 12 verse 7, sabi niya, at ang alabok ay babalik sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng espiritu ng Diyos. Kapag namatay po tayo, ito yung babalik sa Diyos. Ito yung haharap sa hukuman ng Diyos. Sabihin, ito yung parurusahan ng Diyos kung namatay siyang walang siyang pananalig at panampalataya sa Diyos. Sapagkat ang espiritu, ito po yung walang kamatayan. Ang meron lamang kamatayan, yung body and soul. Dahil ang sabi ng Diyos, yamang sa lupang alabok ay nanggaling sa lupang alabok ay babalik sa rin. So, ibig sabihin, ang ating espiritu ito yung babalik sa Diyos at ito yung ibibilanggo ng Diyos kung magkasala ito na namatay. Ang sabi sa Biblia ay ganito, sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na may kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa espiritu. Sa kalagayan nito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noah. Samantalang ginagawa nito ang daong malaking barko Ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. So, doon nakikita natin,
nung mamatay si Jesus Christ at muling nabuhay sa Espiritu, pumunta siya doon sa mga Espiritong nakabilanggo. No? Dahil ang Espiritu ito yung aalis sa tao. Pag namatay siya, ito yung aalis. Pag umalis yung Espiritu nito, yung body ni soul, mawawala siyang buhay. Mawawala siyang buhay. Ang tawag sa kanya ay patay. No? Ay patay. Pero ang ating Espiritu, ito po yung babalik sa Diyos. Hindi po ito namamatay. Ito yung parurusahan ng Diyos pansamantala. Pansamantala. Paparusahan to. Ibig sabihin, kung naalala nyo mayaman at si Lazaro, namatay ang mayaman, namatay si Lazaro, saan sa dinala? Sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman, saan sa dinala? Sa hadis ng pagdurusa. At ang sabi niya, naghihirap ako sa apoy nito. So, ibig sabihin, yung maharap sa Diyos ang ating Espiritu. Ang sabi ni Jesus Christ, nung siya bago siya mamatay, Ama, tanggapin mo ang aking Espiritu. Saka lamang siya namatay. Si Stephen, bago namatay, Ama, tanggapin mo ang aking Espiritu. At saka lamang siya namatay. So, ibig sabihin, ang Espiritu ito yung babalik sa Diyos. Ito yung babalik sa Diyos. At ito yung haharap sa hukuman ng Diyos. Ngayon, nagtatanong tayo. Last dito po tayo magtatanong. Nagtatanong sa'yo, nasaan yung body and soul? Ang body and soul, nandito po yan sa mundo. Natutulog po yan. Nag-aantay po yan ng sikang coming. Pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya meron tinatawag na sikang coming. Muli sila ang bubuhayin ng Diyos. Yung kanilang espiritu na nasa hadis ng pagdurusa, babalik po yan doon sa kung saan siya namatay. Halimbawa, ang tao namatay sa bangin. Sa bangin. Kung saan nasaan yung katawang lupa na yon, pupunta yung espiritu na yun para siya muling mabuhay. Doon iluluwa ng mga yan, pupunta yan doon para ang lahat ng tao ay harap sa hukuman ni Kristo. Kaya makikita natin dito na hindi po kaluluwa ang pinarurusahan ng Diyos. Ang parurusahan ng Diyos yung ating espiritu. Ang kaluluwa nag-antay po yan sa pagbabalik ni Kristo para sa final judgment. No? Final judgment. Ibig sabihin, sa ngayon hanggat hindi pa bumabalik si Kristo, ang pinarurusahan lamang ni Kristo, yung mga tao, ang pinurusahan ni Kristo yung ating kaluluwa. Kapag namatay tayo sa mundo ito, walang pananalig at panampalataya kay Kristo. Pero kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, namatay tayo, maging katulad tayo ni Lazaro. Dinala siya sa piling ni Abraham. Bakit dinala siya sa piling ni Abraham? Sapagkat si Abraham ang ama ng mga mananampalataya. Lahat ng namamatay na mayroong pananalig kay Kristo, dinadala ng Diyos sa piling ni Abraham. Sapagkat si Abraham ang ama ng mga mananampalataya. Yun ay pangako ng Diyos kay Abraham. Yan. So, nawa ay meron tayong intindahan at meron tayong unawaan patungkol ano nga ba ang tao. No? So, doon ay yun ang dahilan kung bakit tayo meron ganitong gawain dahil ang layunin po ng Diyos ay makamtan natin ang pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggat nandito pa tayo sa katawang lupang nito, hindi natin mamanahin ang buhay na walang hanggan. Parang insurance lang yan. Ang insurance, kapag ikaw naka-insure, hanggat buhay ka, hindi mo matatanggap yung itinangako sa iyo ng insurance. Kailangan mo munang mamatay para matanggap mo ang insurance. Ganun din ang kabaong. Ang kabaong, kapag mayroon kang inihandang kabaong, hindi mapasa sa iyo ang kabaong hanggat hindi ka namamatay. Kailangan mo munang mamatay para mapasayo ang kabaong. Ganun din ang buhay na walang hanggan. Hindi mapapasayo ang buhay na walang hanggat hindi ka mamamatay. Pero sabi sa Biblia, isinusulat ito sa inyo upang malaman nyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan ay nakalaan sa atin pag alis natin sa mundo nito. Sa ayaw natin sa hindi, dahil alis talaga tayo rito. Ang pag-alis natin sa mundo nito, biglaan lang po. Sabi ng Diyos, alam ng tao na siya ay mamamatay, pero hindi pinalam ng Diyos kung kailan siya mamamatay. Kasi ang kailangan ng Diyos, maniwala tayo
sa Diyos na may likha dito ng lupa na siya lamang ang ating tagapagligtas. Gawa 4:12, kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So dito ay wala pong ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi kami ang tagapagligtas. Kami ay misahero lamang ng ating Panginoon. Ang ating tagapagligtas ay yung iba kung yung Panginoon Jesus. Sa kanya tayo maniwala. Sabi ni Jesus Christ, mapalad. Ang naniniwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. Sapagkat may 2 o 3 na nagkakasipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanila ay dito. Salamat Panginoon sa Panginoon Diyos na hindi na napakalaki na tayo Diyos. Kaya pa namin dito ang aming lima ay Panginoon. Salamat Panginoon sa pag-ibigay kami ng pagkakataon ng iba. Ibigay namin ang aming buhay at pagkakawala sa iyo. Habang kami ay nagpapalagay sa Diyos, at namin pagkakawala at pinakatiwala natin sa amin at kami ay nakikita sa mundo. Kami maniwala sa Panginoon Diyos na ang mabuhay at mamatay ay Kristo at kasalanan. Kaya lahat ng bagay na natatanggap namin ay dahil mula sa iyo upang magamit namin habang kami narito sa mundo nito. Ito man ang kayamanan, ito man ang sasakyan, ito man ang bahay, mansyon, kung ano man Panginoon na magagandang bagay na itinakalimutan ko sa amin. Ang lahat nito ay ibigay mo para magamit namin ito Diyos. Kaya purihin ka, kapilaan ka ng sa amin. Lord, dalangin ko kung paano kami hinihakal sa aming pagtuloy sa lugar nito, Lord. Dalangin din namin na sa aming pag-uli, sa kanyang mga tahanan, taglay namin ang kagalakan ng kapayapaan na nagpilala sa iyo, Panginoon. Taglay namin ang papuri at pasasalamat sa itinatalimutan ko sa bansa sa amin, Lord. At sa mga oras ko, God, salamat sa tagumpay at patuloy na din ang kanyang makasama na wala sa lugar nito, Diyos. Dalangin din namin na ingat ang muling puso ng Panginoon. Sa amin ko nakukulit sa kanila, Lord, ikaw ang patuloy na magbabay, mag-ilit ko sa kanya, Panginoon, at sa lahat ng kanyang nasang tatupan, ay patuloy ko sila
pagpalain. Patuloy na magkaroon sila ng nagtapat na pagtitiwala sa iyo kay Lord na lahat ng bagay ay kasama kanila sa iyo. Kaya purihin ka, kasilahin ka sa mga oras na lugar sa alam ng mga anak at ibalik ko sa ito sa Panginoon sa ating sinasabi na Amen. Diyos, salamat po. Diyan na yung ski box. Kaya ko pa kayo dito. Wala na. Kasama mo, di ba kasama? Tawagan ko, makapamuhin na. Hindi ba nag-receive? Wala natin nag-receive, no?